Bumaba na ang antas ng tubig sa Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Kaya naman humupa na rin ang baha sa mga low-lying barangay. May live report si Joanne Punsoy. Joanne? Chris, live tayo ulit dito sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan. Pero kumpara noong nakarang linggo, wala nang baha dito sa main road dahil na rin sa pagbuti ng panahon. As of 9 o'clock AM ngayong araw, nasa 6.2 feet above normal level na ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. Nasa alarm level na ito mula sa dating critical level. Humupa na rin ang baha sa mga low-lying area. Maliban na lamang po doon sa Lungos na may 2 feet pa po na tubig baha. Pero ito ay malaking improvement na po mula doon sa kanilang naging estado sa kasagsagan ng Bagyong Egay. Ganon din sa ating Barangay Duyong, yung Sitio Kabuuan na hanggang lagpas tuhod pa rin po yung tubig baha doon. Wala na ring baha sa main road ng Barangay Talibao. Humupa ng baha sa bakuran ng Talibao Elementary School. Ito yung bahagi ng paaralan na hanggang hita itong baha ng ating unang puntahan ng kasagsagan nga ng pananalasa ng kalamidad. Pero ngayon na bumubuti ng panahon, humupa na rin ang baha. Ang dating hanggang hita na baha, ngayon lampas na lamang sa bukong-bukong. Ito yung parking area na nagagamit na ng mga residente at the same time nadadaanan na rin ng mga mag-aral at maging ng mga guro. Pero lubog pa rin sa baha ang ilang bahay sa lugar. Sadyang mababa kasi ang elevation ng mga bahay. Tabi lamang ang mga ito ng ilog. Bangka at balsa pa rin ang ginagamit ng mga residente patungo sa kanilang bahay. Wala nang baha sa main road pero hindi pa rin makadaan ang mga residente dito sa kanilang bakuran dahil wala ngang lalabasan ng tubig. Kaya naman napaka-importante itong mga improvised na tulay nang sa ganun nga ay makapasok doon sa may bintana patungo sa kanilang bahay ang mga residente. Si Mang Jun, isa-isang isinasalba ang mga alagang kambing. Inilikas na sa mas mataas na bahagi ng kanilang bahay ang mga alagang kambing pero nangangamba siya na baka tumaas pa ang antas ng tubig. Kaya umapaw din yung mga diki doon sa may bunlag po, sa may Soriano po, umapaw po kaya tapos dito pumunta lahat. Nahihirapan na kasi ako, lalo na sa pagpapakain sa kanila. Nahihirapan na ako. Kaya nililipat ko na sila dito. 3 pamilya katumbas ng 10 individual pa ang nasa Regional Evacuation Center. Bukod nga sa baha sa kanilang lugar, meron din isang mag-anak o pamilya sa evacuation center na hindi makauwi sa kanilang bahay dahil literal nga na nasira itong kanilang tirahan matapos ngang madaganan ng puno dahil na rin sa malakas na hangin na dulot ng nagdaang Bagyong Egay. Naipagbigay alam na rin ito sa MSWDO. Pero ayon naman sa MDRRMO, kung silang tatanungin, isolated case lamang itong nararanasan na baha, lalo na kung hindi naman kabilang sa low-lying areas at hindi naman tabi ng ilog itong lugar. Isolated case lamang ang baha kung wala nang madaluyan itong tubig o namuo itong tubig dahil na rin sa baradong drainage system o di kaya'y pinataasang kalsada. Kaya naman hiling ng mga residente na sana'y merong magamit na makina na sisip-sip doon sa baha mula sa kanilang compound. Bagay naman umano na alam na rin ng otoridad. Chris? Maraming salamat, Joanne Punsoy.